Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap appeared before the CIDG today over the PNP's probe into the drowning of cagers Rene Baterbonia and Divine Adili. Mobile journalist Jazz Paredes has updates. Jazz, what do you have? Yes, Diego, no, pasado alas 8 nga ng umaga kanina ay nasaksihan natin ang pagdating ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Bobby Yap at bukod dito ay ilan din sa mga dating players ng Ateneo basketball team ang dumating sa tanggapan ng CADG. At kung babalikan natin, Diego, no, ay natasnaan nga natin na parte ito ng fact-finding investigation na kaugnay ng insidente ng pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili. At kanina nga ay nakausap at nakapanayam natin si DILG Secretary John Vic Rimulya na kung saan ay dumating din sa tanggapan kanina. At ayon nga sa kanya ay kanilang ipinatawag ngayong araw itong si Father Nemi, si Father Bobby Yap, Ateneo de Manila University President niya. Dahil sa ngayon ay ongoing at huling 2 araw na raw ng kanilang pagsusuri dito sa ongoing na kanilang fact-finding investigation. Ayon nga sa kanya, conclusive at malapit na raw matapos yung kanilang investigation at confident sila sa case build-up ng CIDG. At kaugnay din dyan nagkaroon nga ng reconstruction at reenactment doon sa pinangyarihan ng insidente sa Dipaculo Aurora kahapon. At dahil dito, ayon sa pagkakakwento sa atin kanina, yung kanilang reconstruction ay binase rin nila doon sa technicalities and yung mga testimonyang kanilang nakuha. At ayon nga kay Rimulya, sa ngayon mahigit 100 tao na raw ang kanilang nakausap. 1,200 na rin yung pages daw ng testimony na kanilang nakuha. At konti na lamang daw ay malapit na silang matapos. Inaantay na lamang daw nila ang ilan pang mga dating player at mula sa management ng Ateneo. Diego. Alright, Jazz, PLDT Smart and MVP Sports Foundation President si Al Panlilio clarified that in a statement, MVP SF only provides the funding. Why is the CIDG then still summoning MVP kahit may clarification na? Yes, Diego. What we know for now, yung kanilang pagpapatawag dito sa MVP Sports Foundation ay para lamang daw magbigay linaw or to shed light lamang dun sa kanilang ginagawang investigation. Ngunit hindi nila tayo binigyan ng mas malalim na detalye kung ano yung mga itinatanong. Ngunit ito ay para magbigay linaw lamang. So, invitation lamang ito, Diego. No? Hindi ito pagpapatawag kaugnay sa PINA, but an invitation only para lamang mas mailatag o mas maging airtight nga daw yung kanilang ginagawang investigasyon. Diego. Well, we're now reaching the tail end of the investigation dito. No? So when will the initial report ng CIDG be released? Or i-release ba nila? Will they make it public? Diego, very soon, no? Actually, sabi nga ni Rimulya, is this Friday daw, abangan natin dahil kanila na raw isisiwalat yung kanilang kinalabasan ng kanilang investigasyon. At ayon nga kay PNP Chief Melencio Nartates, ay they're expecting na bago matapos ang linggong ito or after this week, ay papasa na nila sa DOJ yung kanilang na-file na kaso. At ayon nga sa kanya, ay merong 11 tao, more or less 11 tao na posibleng makasuhan at karamihan daw dyan ay staff wala sa Ateneo management. At ayon nga sa kanya, talagang they're hoping na matapos na within this week dahil ilang 2 linggo na rin yung tinagal ng kanilang investigation at they are in high hopes na matatapos na siya this week. Jazz, you mentioned by Friday, hopefully meron nang ipapasa ang CIDG sa DOJ. Paano naman yung sa NBI? Sabay ba ito marirelease? Sa ngayon, Diego, wala tayong impormasyon kaugnay dyan kung sabay ba sila magre-release ng NBI. Pero ang alam natin, Diego, no, sa pagiging sa clarification na rin ni CIDG Director Alexander Morico, na ang dalawang ahensya naman daw ito ay nag-uusap and may coordination. Ngunit hindi na tayo nabigyang linaw kung paano yung pagre-release ng kanilang results. Is it the same time or parehas ba sila matatapos within this week? Aalamin din natin yan, Diego, kung ngayon din ba maglalabas, ngayong linggo rin ba maglalabas ang NBI, Diego. Yes, Jazz, baka you can give us a refresher. No? Ano yung ulit yung cases na nung una sinabi ni CIDG Chief, no, na pwedeng i-recommend na sa mga taong sangkot sa isyong ito? Yes, Diego, no, regarding doon sa pabalikan natin yung pinakaunang kanilang investigasyon, ay una, tinignan natin ang kaso ng posibleng meron tayong tinignan ng possible na
paglabag sa anti-hazing law at pati na rin dito sa kaso ng homicide. Pero recently, noong patuloy na gumugulang ang investigasyon, ay mas nagbilin tayo towards dito sa anti-hazing law. At actually, Diego, no, natakal or napag-usapan din yan kanina nang makapanayam natin itong si PNP Chief Melencio Nartates. At ayon nga sa kanya, ay dahil nga merong pagkamatay na nangyari, merong criminal liability or negligence, and leading daw ito sa violation of the anti-hazing law. Ngunit hindi nga kinumpirma na ito nga yung yung kasong papataw dito sa mga involved na tao, pero ang kanyang pagkakasalaysay kanina ay leading to violation of the anti-hazing law. So papunta na raw roon yung kanilang investigasyon dahil nga ayon sa kanya at ayon din kay si EDG Director Alexander Morico, hazing is not, hindi siya limited doon sa pananakit or yung sa initiation, but yung exposure to risks and dangers nga ng mga tao ay is possible na pakapaloobin din itong anti-hazing law. Diego. All right, keep us updated. Thank you for that report, mobile journalist Jazz Paredes.